Kabanata 71. Samantala, nanatiling walang pakialam si Benjamin sa paulit-ulit na tawag ni Dana. Desidido ang babae na kunin siya sa telepono. Kung sa bagay, dumating na si Dana sa opisina ni Benjamin. Gayunpaman, pinigilan siya ng mga security guard sa entrance na pumasok sa lugar. "Buzz off, sisiguraduhin kong makukuha ninyong lahat ang sako." Galit na sabi ni Dana. "Ikinalulungkot ko ang abala, ngunit ang isang empleyado ay dapat na i-verify at i-escort ang lahat ng mga bisita sa lugar ng opisina. Kung hindi, hindi ka namin mapapasok," giit ng security guard. Kanina, nagpasa si Benjamin ng utos na pigilan si Dana sa pagpasok. Kaya, ginawa ng security ang sinabi sa kanila. "Ako ang nobya ni Benjamin at pumasok na ako sa opisina noong nakaraan." Expostulated Dana, na galit sa paraan ng pagbabawal sa kanya mula sa pagpasok. Sa kanyang pagkagalit, masama niyang tinitigan ang mga ito. "Walang kasintahan si Mr. Graham." Sagot ng mga security guard na may tahimik na mukha. Sila ay talagang mga profesional na bodyguard na tinanggap para maging mga security guard sa lugar. Nabaluktot sa galit ang mukha ni Dana habang pinapagalitan siya ng mga ito. By hook or by crook, kailangan niyang makita agad si Benjamin. Habang nananatili ang iskandalo sa limelight, mas malala ito para sa presyo ng stock ng pamilya Adams. Ang masaklap nito, nilinaw sa kanya ng ama ni Dana ang kanyang sama ng loob. Ang higit na ikinagalit ni Dana ay ang palihim na paraan ng Kingsley. Kahit gaano pa karaming ghostwriters ang kinuha niya, hindi niya kayang pagtakpan ng iskandalo. Kung magagawa niya, magbabayad siya upang mabawi ang mga nakakahamak na tweet. Sa kasamaang palad, ang mga tweet ay nagmula sa opisyal na Twitter account ni Kingsley at maaari lamang tanggalin ng kanyang sarili. Kaya naman, walang paraan na maitago niya ito. Ang kanyang sariling pamilya ay namagitan sa kanilang mga pagsisikap, ngunit ito ay walang saysay. Kaya, humingi siya ng tulong kay Benjamin. Alam niya na hanggat nakikita niya si Benjamin, matutulungan siya ng huli. Nako, hindi sinagot ni Benjamin ang kanyang mga tawag, at siya ay natigil sa labas ng kanyang opisina. Sa puntong iyon, nabalisa si Dana. Sa sobrang galit, walang tigil niyang tinawag si Benjamin. "Boss, hayaan mo akong i-hack ang iyong mga kamera sa pagsubaybay sa bahay," hinimok ni Kingsley. Dahil hindi tumutol si Benjamin dito, sinubukan ni Kingsley na i-hack ang kanyang paraan sa footage. Gayunpaman, hindi siya nagtagumpay. Nais ni Kingsley na mag-upload ng footage ng surveillance camera online upang i-table ang mga ghostwriters ni Dana. Gayunpaman, pinigilan siya ng sopistikadong pag-setup ng firewall na gawin ito. "Ano ito, boss? Kailan mo na-upgrade ang firewall system? Ang mga depensa ay kasing solid ng isang bato." Namangha si Kingsley. Tinitigan siya ni Benjamin ng walang pakialam at mahinang sumagot, "Kahapon lang." Saglit na natahimik si Kingsley. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya, "Gusto ko ang footage na maglalantad sa kanyang mga maling gawain sa mundo. Para maprotektahan ang pagkakakilanlan ni Gavin, ay lalabo ko ang mukha niya para walang makapagsabi kung sino siya." Sa pagkakataong iyon, napatitig si Benjamin sa nag-iilaw na screen ng kanyang telepono. Sa wakas, tinanggap niya ang papasok na tawag. Mula sa kabilang linya, si Dana ay tila balisa ngunit masaya rin na parang kabibe habang siya ay sumisigaw, "Benjamin, sa wakas ay sinagot mo rin ang tawag ko." Katulad ng isang balde ng malamig na tubig, pinawi ni Benjamin ang kanyang pananabik sa kanyang malamig na tono. "Nasa meeting ako ngayon." Napatingin si Kingsley na kumikibot ang sulok ng kanyang bibig. Sumunod, umupo siya sa gilid at nagpasa ng mga utos na pasabugan ng iskandalo. Dahil wala nang pakialam si Benjamin kay Dana, gusto ni Kingsley na turuan siya ng leksyon sa ngalan ni Gavin. "Since you have the nerve to bully Gavin, tuturuan kita ng leksyon na hindi mo makakalimutan. Pagkatapos ikaw ay magiging isang binagong tao para sa kabutihan. May maitutulong ba ako sa iyo?" Naiinip na tanong ni Benjamin. Nang makaramdam siya ng bukol sa kanyang lalamunan, mahinang bamhulong si Dana, "Benjamin, alam kong nagkamali ako. Nang maging masyadong stressful ang trabaho ko, nailabas ko ang frustration ko kay Gavin sa kaunting pagsuwi niya. Dapat nagpigil ako. Kahit sobra na ako, let me guarantee you na hindi na mauulit. Mamahalin ko si Gavin ng buong. Hindi na kailangan mo lang ngayon." Pinutol ni Benjamin si Dana sa malamig na bato. Ayaw na niyang makarinig ng isa pang salita mula sa kanya dahil ang galit ay nanalasa sa kanyang puso na parang nagninangas na amber. Dahil halatang hindi nagsisisi si Dana,
naramdaman ni Benjamin na mas maganda ang kalagayan ni Gavin na walang nanay na katulad niya. Tsaka sinubukan pa niyang i-frame si Gavin. Sa kabutihang palad, si Gavin ay isang matinong bata na alam kung ano ang gagawin. Kahit kailan, hindi ka nabastos ni Gavin, kahit na pagkatapos mong sabihin na siya ay masuwayin. Actually, sana suwayan na lang niya. Tapos kanina pa niya ibinulgar ang mga kalokohan mo, panunuya ni Benjamin. Nang maalala niya kung paano nagdusa si Gavin sa ilalim ng mga kamay ni Dana, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa kasamaan. Iniisip niya kung inakala ba ni Dana na wala siyang gagawin sa kanya para mailabas niya ang galit niya kay Gavin. Benjamin, nagkamali na naman ako. Mahal ko rin si Gavin. Kung hindi, hindi ko siya pinanganak. Kailangan ko ng mas mahusay na kontrol sa aking mga emosyon at magbabago para sa mas mahusay sa hinaharap. Patuloy ang paghikbi ni Dana habang nagsusumamo sa kanya, Benjamin, hindi mahalaga sa akin ang sinasabi ng iba. Maaari nilang kagalitan ako sa lahat ng gusto nila, ngunit dapat nating itago ang pagkakakilanlan ni Gavin. Posible bang tanggalin ni Kingsley ang kanyang mga post sa Twitter? Sa bilis na nagtetrend ang mga tweet niya, makakasama ito kay Gavin. Tumitig ang mga mata ni Benjamin sa malamig na dugo. Sa halip, alalahanin mo ang iyong sarili. Ako na mismo ang bahala sa mga bagay ni Gavin. Sa isip niya, alam niya ang pagiging makasarili ni Dana. At the end of the day, inaalala lang ni Dana ang kanyang pansariling interes sa pagkukunwari ng pagmamalasakit kay Gavin. Paano siya magiging tunay na ina ni Gavin? Lumalim ang malamig na tingin ni Benjamin habang iniisip niya ang kanyang iniisip. Kabanata 72. Matapos malaman na gusto ni Benjamin na putulin ang lahat ng relasyon sa kanya, natarante si Dana. Si Benjamin ay nagkakaproblema sa kanya noon pa man. Pagkatapos ng pangyayaring ito, talagang nadismaya siya sa kanya. Benjamin, anak ko rin si Gavin. Tigilan mo na ang pagtawag sa akin, nagtatrabaho ako ngayon. Pinigil ni Benjamin ang galit at ibinaba ang tawag. Ayaw na niyang makinig sa kanya. Paulit-ulit na nilalampasan ni Dana ang kanyang mga hangganan. Akala niya ay walang gagawin sa kanya si Benjamin. Si Kingsley ay nakikinig sa kanilang pag-uusap. Humanga siya sa pagiging malupit ni Benjamin. Dapat kanina pa niya ginawa. Ang babaeng tunay na nagmamahal sa iyo ay hinding-hindi katatantanan ng kanyang anak. Siguradong may binabalak siya. Boss, kahit sinong babae ay mas magaling sa kanya. Itinikom niya ang kanyang bibig nang matanggap ang titig ni Benjamin. Sa baba, nagpapanik si Dana. Ayaw niyang ipahiya ang sarili sa pagpasok sa silid. Kaya naman, bumalik siya sa sasakyan para hintayin si Benjamin. Dana, ano ang sinabi ni Benjamin? Nakita siya ng manager sa kotse habang siya ay tumatawag sa telepono. Parang wala nang masyadong pag-asa. Hikayatin ng mga ghostwriter na Sir on si Kingsley. May masamang kumikinang si Dana sa kanyang mga mata. Pinahirapan ni Kingsley ang buhay niya, kaya siguradong gag-ante siya. Hindi nagtagal, nagsimulang kumalat sa internet ang mga chismis tungkol kay Kingsley. Tumawa si Kingsley. Boss, dinudungisan ni Dana ang pangalan ko. Tulungan mo ako. Nagtampo si Kingsley at inabot ang phone niya kay Benjamin. Gayunpaman, si Benjamin ay tamad na tumingin sa balita. Ano ang kinakatakutan mo kung wala kang ginawa? Kinagat ni Kingsley ang kanyang mga lobby. Hindi siya natatakot sa anumang bagay. Gusto lang niyang ipakita sa kanya ang totoong kulay ni Dana. Tingnan mo, nakikiusap siya sa iyo ilang segundo lang ang nakalipas. Ngayon inaakusahan niya ako. Bongga talaga si Dana. Isa siyang demonyo. How dare she defame me like that? Hindi ko kukonsintihin ang ganitong paninirang puri. Tinuturuan ko lang siya ng leksyon ngayon. To be fair, hindi rin naman siya inosente. Sino ang nakakaalam kung gaano karaming mayayamang lalaki ang kanyang naakit? Tama na. Pinutol siya ni Benjamin. Boss, may nararamdaman ka pa ba sa kanya? You deserve someone better. Hindi makapaniwalang tumingin sa kanya si Kingsley. Sinaman ulit siya ng tingin ni Benjamin. Naghihintay lang siya ng resulta. Kung ang resulta ay hindi niya naisip, hahayaan niya si Dana. Higit sa lahat, nanay pa rin siya ni Gavin. Bumalik si Eresa sa trabaho pagkatapos niyang bumalik sa IT department. Pagkatapos ng lahat, hiniling sa kanya ni Benjamin na kontrolin ang negosyo sa umaga. Ginugol niya ang 2 oras sa pagbabasa ng mga dokumento at hinihiling sa mga profesional na alisin ang kanyang pagkalito. Pagkatapos ay pinuntahan niya si Benjamin sa 11:30. Sa opisina ng CEO, nakatitig si Benjamin kay Kingsley. Bumalik ka kung wala kang ibang sasabihin. Inangat ni Kingsley ang ulo niya at tumingin sa kanya.
Pagkatapos, tumawa siya at nagtanong, gusto mo bang sabay kayong mag-lunch mamaya? Busy ako. Sinaman siya ng tingin ni Benjamin. Kumaibat ang sulok ng lobby ni Kingsley. Anong mali? Hindi mo ba kailangan kumain? Ang mga komento ay inasikaso bago ito. Ngayon, lahat ay pinapuna si Dana. Walang nakakaalam kung sino ang nag-leak ng video ng pagmamaltrotol niya kay Gavan. Maging ang pinuno ng fan club ni Dana ay nag-unfollow sa kanya. Lahat ng fans niya na tutol sa kanyang ginawa ay nag-unfollow din sa kanya. Bagamat pareho pa rin ang bilang ng kanyang mga tagahanga, batid ng lahat na ang mga numerong iyon ay walang iba kundi isang peking numero upang ipakita sa kapitalista. Mga peking tagasunod iyon. Sa katunayan, ang kanyang mga tagasunod ay wala pang 10 milyon. Si Kingsley ang boss sa larangang ito. Normal lang na malaman niya. Ang pang-aabuso sa bata ay hindi isang maliit na bagay. Inalis ng lahat ng international brand ang mga produkto sa ilalim ng endorsement ni Dana. Ang ilan sa kanila ay nagdemanda pa sa kanya para sa kanilang mga pagkalugi. Higit pa riyan, ang ilan sa mga palabas sa TV at pelikulang ipapalabas pa ay na-restrict dahil sa kanya. Nagdulot iyon ng pagkawala ng ilang bilyon. Nakipag-ugnayan ang mga namumuhunan sa mga abogado para aidmanda si Dana. Kabanata 73. Ang kaguluhang ito ay hindi lamang nakaapekto kay Dana kundi maging ang pamilya Adams ay nahuli din dito. Bumababa ang stock. Higit pa rito, pumayag pa si Benjamin na hayaan si Kingsley na makipag-ayos kay Dana. Masyadong mapagmasid ang mga negosyante. Napansin nila na naging maasim ang relasyon ni na Benjamin at Dana. Ang ilan sa mga kasosyo sa negosyo ay tinapos ang kontrata sa pamilya Adams. Pagkatapos ng lahat, hindi sila nang ahas na saktan si Benjamin at ang pamilya Adams. Ang sinumang nakasakit kay Benjamin ay hindi na makakatagal pa sa larangang ito. Sa loob ng isang araw, bilyon-bilyon ang nawala ng Adams Group. Ang lahat ng mga pangunahing shareholder ay nabalisa. Si Dana ay tinawag ng kanyang ama. Pagpasok niya sa bahay, nasample siya sa mukha. Paano ka naging tanga? How dare you saktan ang anak ni Benjamin? Gusto mo ba talagang itulak kami sa aming libingan? Ang mga pagkakataon ay sinira niya. Hingal na hingal si Zayden sa galit. Itinaas niya ang kamay para muling sampelan si Dana, pero pinigilan siya ni Vivian. Gusto mo ba siyang bugbugin hanggang mamatay? Obviously, nangyari ang insidenteng ito dahil si Dana ang pinupuntirya ng pamilya Watts. Hindi siya tatarget kung wala siyang ginawang mali. Imposibleng pakasalan mo si Benjamin pagkatapos ng ginawa mo. Ano man ang mangyari, kailangan mong humingi ng tawad sa kanya. Kung hindi, sipain kita. Mula sa pamilya Adams, nagulat si Vivian. Sobra na ito. Hindi sinasadya ni Dana. Hindi pa siya nag-aalaga ng bata. Normal para sa kanya na hindi alam kung paano haharapin ang isa. At saka, dapat pinagalitan ng bawat magulang ang kanilang anak noon pa. Not to mention na nagiging wild lang ang balita dahil sa mga ghostwriters sa internet. Anong masama doon? Walang anuman ito kumpara sa pang-aabuso sa bata. Ang tanga mo, galit na saway ni Zayden. Pagkatapos ay nagpatuloy siya, paano mo maihahambing ang isang normal na bata sa anak ni Benjamin? Binalaan na kita na alagaan mong mabuti ang bata. Bakit hindi mo ginawa iyon? Ibinaba ni Dana ang kanyang ulo. Ikinuyom niya ang kanyang mga kamao at ipinaliwanag, hindi ko siya gusto. Kaya ikaw ay nasa ngayon, ha? Inis na inis si Zayden na sana hindi na lang niya ito isinilang. Tingnan mo ang anak mo. Akala mo walang gagawin sa'yo si Benjamin dahil lang sa nanay mo. Ikaw ay ganap na mali. Siguradong magiging pangit ang mga bagay-bagay kung guguluhin mo siya. Sundan ako sa Graham Group para humingi ng paumanhin. Bakit hindi mo naisip ang kahihinatnan nung ginawa mo yon? Kailan ako nagpalaki ng ganyang katanga? Dad, sinubukan ko, pero ayaw niya akong makita. Walang magawa si Dana. Sa simula, sinisikap niyang makipagkasundo sa bastos na anak. Gayunpaman, hindi gugustuhin ng anak na mapalapit sa kanya. Kaya naman, hindi niya maiwasang ibuli siya tuwing walang tao. Kung alam lang niya na hindi lang siya pakakasalan ni Benjamin dahil sa kanyang anak, iniwan na niya ito. Nagalit si Dana nang maisip niya si Erisa. Hindi niya siya papakawalan ng ganoon lang. Sa tingin ko, hindi matalinong hanapin si Benjamin ngayon. Dapat ay puntahan natin si Gavan. Dahil nanay niya si Dana, tiyak na mapapatawad niya ito kung papayag itong makipag-usap sa kanya. Kapag napatawad na niya si Dana, hindi na magiging malupit si Benjamin. Naningkit ang mga mata ni Dana. Napagtanto niya na magagamit pa niya ang bata dahil hindi niya alam na hindi niya ito tunay na ina.
Sumang-ayon si Zayden sa ideya. Kayong dalawa, hanapin mo si Gavan. I'll try my best para makita si Benjamin. Dapat nating linawin na hihingi tayo ng tawad. Dapat nating itigil ang kaguluhan na ito ngayon. Kapag napatawad na ni Benjamin si Dana, magiging maayos na tayo. Sumang-ayon ang lahat sa ideya at umalis. Kabanata 74, dumating si Eresa sa itaas na palapag at agad na nakaramdam ng deterrent force. Inayos niya ang kanyang suot at inayos ang sarili bago naglakad. Habang papalapit siya sa opisina ni Benjamin, mas lalo siyang kinakabahan. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao at inihanda ang sarili sa isip. Walang dapat kabahan. Nagsusumbong lang ako sa kanya tungkol sa trabaho. Kung sinubukan niyang maging hypercritical, maaari lang siyang lumayo. Huminga siya ng malalim, naglakad siya papunta sa pintuan at kumatok sa pinto ng ilang beses. Kumatok, kumatok, pasok. Isang nakakatakot na baritonong boses ang naglakbay mula sa silid. Pumasok si Eresa sa opisina, nakuha ang atensyon ng dalawang lalaki sa loob. Naningkit ang mga mata ni Kingsley sa biglang tingin kay Eresa. Isang sipon ng lobo ang kumawala sa kanyang mga labi nang hindi sinasadya. Isang sirena, kailan pa sumali ang ganitong enchantress sa kumpanya ni Boss? Todong ngiti si Kingsley habang nakatingin kay Eresa. Noon lang nadiskubre ni Eresa ang presensya ng ibang tao sa opisina ni Benjamin. Paumanhin, Mr. Graham. Hindi ko na malaya na may bisita pala. Mag-leave muna ako. Sinulyapan ni Benjamin si Kingsley at tinawag itong huminto. Pumasok ka. Tumango si Eresa. Hi, maganda. Bakit hindi kita nakita kanina? Humiga si Kingsley sa likod ng sopa at sinubukang makipag-usap sa kanya. Awkward na tumango si Eresa. First day ko sa trabaho ngayon. Walang kabayo dito, Kingsley. Naglabas ng mahigpit na babala si Benjamin. Inilipat ni Kingsley ang kanyang tingin kina Benjamin at Eresa bago tumawa. Sinubukan niya ba akong itaboy kanina dahil hinihintay niya itong Diyosa? Amoy daga ako. Sige, isasara ko ang bitag ko. Ngumisi si Kingsley kay Benjamin habang sinusukat si Eresa. Isang stunner na parehong may kakayahan at may karanasan. Teka, bakit parang pamilyar ang side profile niya? Sigurado akong hindi ko pa siya nakita. Hinding-hindi ko makakalimutan ang mukha ng ganyang tingin. Hinaplos ni Kingsley ang kanyang baba. Samantala, lumingon si Eresa kay Benjamin. Nang magtama ang kanilang mga tingin, bigla niyang inilihis ang kanyang mga mata. Ang titig ni Benjamin ay parang isang itim na whirlpool na kumukuha ng sinumang nasa daan nito. Umakyat siya sa office desk niya. Mr. Graham, magsalita ka. Napasandal si Benjamin sa kanyang upuan at pinagsalikop ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib. Bumaba sa kanya ang malalim at matahimik nitong tingin. Sinalubong ni Eresa ang line of sight niya at hinigpitan ng hawak sa mga dokumentong nasa kamay niya. Kinukolekta niya ang kanyang sarili at nagsimulang magulat sa kanyang trabaho ng buong kaseryosohan. Ang departamento ng IT ay tumatakbo ng maayos sa kabuuan. Ang departamento ng negosyo ay sanay din sa kanilang trabaho. Gayunpaman, ang sistema ay medyo berde sa likod ng mga tainga. Halimbawa, ang telemetry ay nananatiling isang ginagawang gawain. Sandaling lumiwanag ang tingin ni Benjamin habang tinitignan ng babaeng nakatulala sa tonong nasa harapan niya. Lihim siyang napahanga sa kanya. Kailangan kong sabihin na siya ay isang may kakayahang manggagawa. Kabisado niya ang sitwasyon ng buong kumpanya at nakakuha ng mahusay na kaalaman sa pangunahing teknolohiya nito sa loob lamang ng ilang oras. Natuklasan pa niya ang ilang mga isyu na hindi ko napapansin. Nagagawa niyang malinaw na ipaliwanag ang kanyang mga punto nang walang anumang pag-uudyok sa aking pagtatapos. Mula sa kanyang upuan, matamang pinagmasdan ni Kingsley si Eresa sa kanyang trabaho. Mukhang kahanga-hanga. Ang isang ito ay isang talento. Pinagmasdan ni Eresa ang tahimik na si Benjamin na baka sa mga mata nito ang pagpipigil. Iniisip niya kung gaano karami sa kanyang pag-uulat ang kinuha niya. Mr. Graham, natapos ko na ang aking pag-uulat, udyok niya. Narinig ni Benjamin ang kanyang mabalahibong boses at itinaas ang kanyang mga mata sa kanyang direksyon. Tinanong niya sa mababang tono, tiningnan mo ang Graham Group bago ka sumakay. Saglit na natigilan si Eresa bago sumagot ng buong katapatan, sinuri ko nga ito, ngunit nakakuha lang ako ng impormasyon na inilabas ng Graham Group sa mata ng publiko. Nalaman ko lang ang tungkol sa mga technical na issue na kinakaharap nito sa loob nitong umaga. Itinaas ni Benjamin ang kanyang mga kilay at pinagmasdan ang kanyang magandang katangian. Nagsimula siyang makaramdam ng kaunting pagkalito sa kanyang titig at katahimikan. Nasa iyong kasiyahan ba ito, Mr. Graham?
Kahit papaano ay bigyan mo ako ng tugon, tama. Tinitigan siya ni Benjamin nang hindi kumikibo at ginalaw ang manipis na lobby. Gaano karaming oras ang kailangan mo upang malutas ang mga isyong ito? Natigilan si Erisa. Nangangahulugan ba ito na nagawa ko ito? Kabanata 75. Mabilis na nagkalkala si Erisa. Ang pinaka-pinipilit na bagay ay ang pag-upgrade ng sistema ng kumpanya. Aabutin ng 1 buwan para magawa ito. Ang iba pang mga isyu ay hindi gaanong tumatagal ng oras at maaaring malutas sa loob ng kalahating buwan. Gayunpaman, wala akong maipapangako para sa pananaliksik at pag-unlad. Kakailanganin ko ng hindi bababa sa 3 buwan para makabuo ng isang prototype. Inistrom ni Benjamin ang kanyang mga daliri sa kanyang nakatiklop na mga braso. Pinagmasdan siya ni Erisa nang muling tumahimik ang kapaligiran. Kapag ang lalaking ito ay tumigil sa pagsasalita, ang presyon ay tumataas. Sa kabutihang palad, 4 na bata ang aking kaharap sa bahay araw-araw, kaya hindi ako masyadong natatakot sa kanya. Ang malungkot na mga mata ni Benjamin ay parang hindi maarak na mga pool ng misteryo na sa anumang paraan ay ipinagkanulo ang kanyang panloob na pag-iisip. Mr. Graham, tatanungin na sana siya ni Erisa ng kanyang desisyon nang tumunog ang telepono sa kanyang desk. Si Sean ang tumatawag. Sinenyasan siya ni Benjamin na maupo at sinagot ang tawag. Nasa labas na sila. Umupo naman si Erisa at hinintay na tapusin niya ang tawag. Benjamin, lumabas na ang resulta. Hindi magkadugo ang dalawa. Isang malamig na tingin ang bumungad sa mga mata ni Benjamin. Nagtaas siya ng mata at tumingin kay Erisa. Medyo natarante siya. Bakit ganyan siya makatingin sa akin? Sobrang kakaiba. Nakuha ko. Ibinaba ni Benjamin ang tawag at nagsalubong ang mga kilay. Bumaba pa ng ilang degree ang malamig na aura na nagmula sa kanya. Sinabi niya nang walang pakialam, bumalik ka sa trabaho. Oo, Mr. Graham. Aalis na ako ngayon. Tumayo si Erisa para umalis. Hindi nauunawaan ang dahilan sa likod ng pagbabago ng kanyang saloobin. Tumango siya sa isang palakaibigang si Kingsley at lumabas ng silid. Ngumisi si Kingsley. Ang ganda, hindi ko pa alam ang pangalan mo. Akin si Kingsley. Tumango si Erisa. Erisa nandito. Si Kingsley ay hindi estranghero sa kanya. Kung tutuusin, siya ay isang media darling. Mahirap na hindi siya makilala. Nang makita siyang lumabas ng silid, mabilis na bumangon si Kingsley at naabutan siya. Kumusta ang tanghalian na magkasama? Nang maramdaman niya ang matalim na titig na tumutusok sa kanya mula sa likuran, pinulupot niya ang kanyang mga labi sa isang mapanlinlang na ngiti. Paumanhin, nakipag-ayos na ako sa mga kasamahan ng aking departamento. Nakangiting tinalikuran siya ni Erisa. Pagkatapos ng isa pang magalang na tango, tinungo niya ang elevator. Napabuntong hininga si Kingsley. Napakahirap hilingin sa magagandang babae na makipag-date. Lumingon siya at sinalubong ang isang matalim na titig bago tumawa ng palihim. Saan mo nahanap ang charmer na ito? Parang pamilyar siya. Kung wala ng iba, maaari kang mawala ngayon. Ipinadala siya ni Benjamin sa pag-iimpake ng malamig na tingin. Kinagat ni Kingsley ang gilid ng kanyang mga labi at umahan kay Benjamin. Boss, pinalayas mo ba ako kanina para lang makita itong dilag na tinatawag na Erisa? Nag-aalala ka bang aagawin ko siya sa'yo? Isang madilim na ulap ang bumungad sa gwapong mukha ni Benjamin habang ang kanyang malamig na tingin ay bumalat kay Kingsley. Napabuntong hininga si Kingsley. Malapit nang magtanghali. Sabay tayong kumain sa labas. Magpapareserba ako. Hindi kinilala ni Benjamin ang kanyang kahilingan. Tiningnan niya ang mga dokumento at naalala niya ang resulta na binanggit ni Sean. Isang malalim na pagkabigo ang bumalat sa kaibuturan ng kanyang puso. Noon lang, pumasok si Ethan para i-follow up ang bagay kay Benjamin. Nang makita ang presensya ni Kingsley, saglit siyang nag-alinlangan bago nagsalita. Mr. Graham, ang resulta ay nasa panig ni Mr. Bailey. Alam ko, walang ekspresyon na. Sagot ni Benjamin. Napatingin si Ethan kay Benjamin. Medyo curious din siya kung kaninong DNA sample ang ipinadala ni Benjamin para sa pagsubok. Gayunpaman, hindi na nagsalita pa si Benjamin tungkol sa paksa. Napatingin si Kingsley sa dalawang lalaki bago muling ibinalik ang tingin kay Benjamin. Hindi sa'yo ang bata. Tinitigan ng masama ni Benjamin si Kingsley. Naghahanap ka ba ng mambubugbog, Kingsley? Halos tumalon si Kingsley sa kanyang balat. Sa kanyang puso, pinadalhan ni Ethan si Kingsley ng kanyang pakikiramay. Gayunpaman, lumapit si Kingsley kay Ethan at ibinaba ang kanyang braso sa balikat ng huli sa paraang kapatid. Hoy, may isa pa bang anak sa labas ang amo mo? Ano ang hitsura niya? Napaawang ang sulok ng bibig ni Ethan.
Hindi ba masamang ideya ang pagchichismisan si Mr. Graham sa kanyang mukha? Itinanggi niya, sa tingin ko ay wala. Noon, ilang sandali pa siyang naghintay sa study bago dumating si Benjamin na gupit ang buhok. Kung hindi siya nagkakamali ay kay Gavin ang buhok. Sa parehong sobra, may isang hibla ng buhok na pag-aari ng isang babae. Kabanata 76. Sinuri pa ni Ethan pagkatapos noon at nalaman niyang bumisita si Erisa sa Yaleview. Hindi kaya ang mga sample ng buhok na kinuha ni Mr. Graham ay mula kina Miss York at Gavin. Bumilis ang tibok ng puso ni Ethan. Nang maisip niya ang resulta ng pagsusulit, napabuntong hininga siya. Nag-o-overthink ako. Kung hindi mo sasabihin, hahanapin ko si Sean. Sigurado akong alam niya ang tungkol dito. Nagkibit balikat si Ethan. Hindi rin alam ni Mr. Bailey. Bakit napakahiwaga ng mga kinikilos nila? Pinaikit ni Kingsley ang kanyang mga mata at sumalampak sa desk ng opisina habang nakatingin kay Benjamin ng masama. Anong nangyayari, boss? Mabilis, lumabas kasama ito. Kung hindi, hindi ako aalis sa opisina mo. Tiningnan ni Benjamin si Ethan. Nahuli ang huli at agad na hinayla si Kingsley palabas ng mesa. Huwag mo akong hilahin. Hindi pa ako nakakarating sa ilalim nito. Gayunpaman, kinaladkad ni Ethan si Kingsley palabas. Naging payapa na naman ang opisina. Kinurot ni Benjamin ang balat sa pagitan ng kanyang mga kilay. Ang kanyang magandang mukha ay lumubog at makulimlim. Paano ko sasabihin kay Gavin ang tungkol dito? Nagsalubong ang mga kilay, nagdial si Benjamin sa bahay mula sa kanyang mobile phone. Sinagot ni Edwin ang tawag sa kabilang linya at sinabi kay Benjamin na pumasok na si Gavin sa paaralan. Nang marinig iyon, nagulat si Benjamin. Mr. Graham, pumasok si Gavin sa paaralan pagkalabas mo ng bahay. Pinagmamasdan ko siya sa malayo at nakita kong marami siyang kalaro sa school. Mukhang napakasaya niya. Mabuti, pag-amin ni Benjamin. Pumasok talaga si Gavin sa school nang hindi nagpapalam sa akin. Binaba ni Benjamin ang tawag, iniisip na kausapin si Gavin tungkol dito sa gabi. Bumalik sa paaralan, ang apat na maliliit na lalaki ay nagtipon upang bantayan si Dana. Gumawa sila ng mga anonymous na account at nagbigay ng tuloy-tuloy na paglalantad ng kanyang mga masasamang gawa. Si Jessie ay sineseryoso ang kanyang mga aralin, na walang alam sa mga kalokohan ng kanyang mga kuya. Samantala, bumalik si Erisa sa kanyang opisina at sinalubong siya ng mga nag-aalalang kasamahan. Miss York, kumusta ang ulat ng trabaho para kay Mr. Graham? Mabuti naman. Napangiti si Erisa, nag-thumbs up ang lahat sa kanya. Libre kayo ng tanghalian ha. Ito ang magiging treat ko. Kailangan kong kasama ang aking mga anak sa gabi, kaya natatakot ako na hindi ako magagamit pagkatapos. Mayroon ding mga may asawa na kawani sa departamento na pinahahalagahan ang kanilang mga oras ng gabi na iniligtas. Kaya, walang tumutol sa pagbabago. Ang sinumang nakakaalam ng magandang restaurant sa paligid ay maaaring makatulong sa akin na mag-book ng reserbasyon. Magiging staff na lang namin ng departamento. Pupunta tayo kaagad kapag nagsimula na ang lunch break. Ako na ang gagawa ng bukang. Bilisan mo, mamaya pa at wala nang mauupuan. Lahat ay nasa mataas na espiritu tungkol dito. Ngumiti si Erisa at tinungo ang kanyang opisina para ipagpatuloy ang kanyang trabaho. Ilang minuto na lang at lunch break na. Nang may mga reserbasyon, lahat ay naghihintay na lumabas para sa kanilang pagkain. Sa sandaling oras na, ang lahat ay damaloy sa hagdanan, abala sa pag-asa. Katabi si Erisa ng mga tauhan niya habang naglalakad palabas. Nang makita niya si Zayden sa reception, saglit siyang nataranta. Kararating lang ni Zayden at hiniling na makita si Benjamin. Ipinaalam ng receptionist kay Ethan, na nasa itaas na palapag. Tinanong ni Ethan si Benjamin, Mr. Graham, nasa ibaba si Zayden. Gusto mo bang bigyan siya ng audience? Hindi. Alam ni Benjamin ang balak ni Zayden. Isang lamigang bamalat sa kanyang mukha. Ipinaabot ni Ethan ang desisyon ni Benjamin sa receptionist, na pagkatapos ay ipinarating din ito kay Zayden. Paumanhin, Mr. Adams, si Mr. Graham ay walang oras na makita ka ngayon. Narinig ni Erisa ang palitan at tumingin dahil sa curiosity. Parang sabik na sabik si Zayden sa isang bagay. Natarante si Erisa, talagang tumanggi si Benjamin na makita ang ama ni Dana. Hindi ba may relasyon silang dalawa? Sa ganitong paraan, Miss York. Okay, sasama ako. Mabilis namang sumunod si Erisa. Dahil walang pagpipilian, nagpa siya si Zayden na hintayin si Benjamin sa lobby. Kailangan niyang makilala si Benjamin.
Sumakay si Ares sa sasakyan at tinanong ang address bago tawagan si Ethan. Mr. Frank, libre mo ba? May gathering ang department namin. Sumama ka sa amin kung wala kang naunang pakikipag-ugnayan. Nasaan ito, Miss York? Natuwa si Ethan sa posibilidad ng libreng pagkain. Tinitigan siya ni Kingsley ng may kainahinala at nilapitan niya ito para makarinig ng usapan. Isang kalye lang ang layo nito sa kumpanya. Ang lugar ay Drawbridge Dining. Magaling. Pupunta ako ngayon. Sigaw ni Ethan. Napatingin si Kingsley sa kanya. Si Ares ba yun? Oo. Unang araw niya sa trabaho ngayon. Magpakalma ka, Mr. Watts. Aalis na ako para kumain. Inayos ni Ethan ang mga gamit niya at nagmamadaling lumabas. Kabanata 77. Pagkaalis ni Ethan, lumapit si Kingsley kay Benjamin. Tara na at kunin din natin ang ating libreng pagkain. Sinaman siya ng tingin ni Benjamin. Tinatrito ni Ares ang kanyang departamento ng pagkain. Tinawag pa niya si Ethan kasama, hindi ka ba pupunta? Kumatok si Kingsley sa office desk. Nagsalubong ang mga kilay ni Benjamin. Siya ay nagpapakain sa kanila. Tinawag niya si Ethan at iniwan ako, ang may-ari ng kumpanya, sa labas. Naramdaman ni Benjamin ang isang pahiwatig ng displeasure na panandalian na hindi niya ito napansin. Hindi ka ba pupunta? Tumingin si Kingsley kay Benjamin at ngumiti. Kung nahihiya kang maging freeloader, bakit hindi ikaw ang magbigay ng treat? Ikaw ang boss, tiyak na maaari mong bigyan ng iyong mga tauhan at mga subordinate ng isang treat. Tumayo si Benjamin at lumabas ng kanyang opisina. Bilang isang boss, dapat kong pretuhin ng maayos ang aking mga tauhan. Ngumisi si Kingsley at tumingin kay Benjamin na puno ng saya ang mga mata. Boss, mukhang nagbago ka na. Matalim na sulyap ni Benjamin kay Kingsley, na mabilis na natauhan. Nang makarating silang dalawa sa unang palapag, natanong ni Zayden si Benjamin at sumugod siya. Benjamin. Kahit na isang elder na halos 2 beses ang edad ni Benjamin, si Zayden ay napasuko ng dating ng aura. Kahit na medyo hindi komportable, tinawag pa rin niya si Benjamin ng magiliw. May pag-uusapan ako sa iyo. Malamig na tinignan ni Benjamin si Zayden. Kung tungkol ito sa pakikitungo ni Dana kay Gavin, wala tayong dapat pag-usapan. Natigilan si Zayden sandali. Nang hindi siya tinitigan ng pangalawang sulyap, lumabas si Benjamin ng gusali na mainit ang ulo ni Zayden. Benjamin, napag-alitan ko si Dana pagkatapos kong malaman iyon. Alam niyang siya ang may kasalanan sa bagay na ito. Gayunpaman, walang ina na hindi nagmamahal sa kanyang sariling anak. Ginawa niya lang iyon dahil sa galit. Ngayon, puno na siya ng pagsisisi. Dumilim ang mukha ni Benjamin. Sinulyapan ni Kingsley si Zayden at sarkastikong sinabi, nangunguna ang pamilya mo pagdating sa pagiging walang hiya. Matapos ang pagmamaltrato sa sarili mong mga anak, may pisans ka pa para sabihin ginawa mo ito dahil sa pagmamahal. Bakit hindi kita bigyan ng thrashing para ipahayag ang pagmamahal ko sa iyo? Sa ilalim ng panunuyan ni Kingsley, ang mukha ni Zayden ay nagtraidor ng pagbabago ng emosyon. Pinigilan niya ang galit na namumuo sa loob niya. Walang kinalaman sa iyo ang bagay na ito, kaya bakit mo ito pakikialaman? Aabot ba ang mga bagay sa ganoong estado kung hindi para sa iyo? Ang pagdadala sa bagay na ito sa liwanag ay hindi makakabuti kay Dana o kay Gavin. Ano ang sinusubukan mong gawin? Ngumisi si Kingsley. Tumayo siya habang nakalagay ang 2 kamay sa kanyang bulsa at tinitigan ng masama si Zayden. Wala akong sinusubukang gawin. Inilantad ko ito dahil hindi ako makatayo ng walang ginagawa at panoorin ito mangyari. Bakit hindi natin hayaang husgahan ng iba kung tama ba ang ginawa ng iyong anak na ibuli ang isang bata ng ganoon? Kingsley, alis na tayo. Tinawag siya ni Benjamin at sumakay sa kotse. Nang makitang umalis si Benjamin, naabutan siya ni Zayden. Benjamin, hindi na kailangang magpaliwanag sa ngalan niya. May mga mata ako para makita ang sarili ko. Madilim ang tingin ni Benjamin kay Zayden. Napangiwi si Zayden dahil sa uhaw sa dugo na nakita niya sa mga mata ni Benjamin. Nanginginig ang kanyang katawan habang dumadaloy ang lamig sa kanyang katawan. Nagpasya na ba si Benjamin na talikuran si Dana? Mabilis na sumakay si Kingsley sa sasakyan. Bago niya isara ang pinto, sinabi niya kay Zayden, "Nako, Mr. Adams, pinagbantaan pa ako ng anak mo." Ang pamilya Adams ay medyo makapangyarihan. Gusto ko talagang malaman kung maaari mong ipagpatuloy ang iyong winning streak hanggang sa dulo. Habang tinutuya siya ng mas bata, nakakatakot ang itsura ni Zayden. At the same time, galit na galit siya kay Dana.
Ang Adams at ang Watts ay halos pantay na katayuan, ngunit ang Watts ay nasiyahan sa suporta mula sa Grahams. Sa Delmore, iginagalang ng iba't ibang prestihiyosong pamilya ang mga Graham bilang pinuno ng grupo. Paano ako humantong sa isang tanga? Hindi lang siya nabigo na makuha ang puso ni Benjamin pagkaraan ng maraming taon, mas lalo pa niya itong sinaktan. Habang pinapanood ang kanilang sasakyan na umalis sa lugar, galit na sumakay si Zayden sa kanyang sariling sasakyan upang bumalik sa kanyang kumpanya. Kailangan niyang mag-isip ng tamang paraan para maresolba ang problema. Ang tusong matandang fox na iyon ay talagang walang kahihiyan. Galit na komento ni Kingsley. Burahin mo yung tweet na yan. Biglang sambit ni Benjamin. Akala ni Kingsley ay may naririnig siyang mga bagay-bagay. Hindi makapaniwalang tinitigan niya si Benjamin. Sinisikap mo pa bang protektahan ang babaeng iyon? Nanatili si Benjamin ng nakakatakot na katahimikan. Lituhin mo, galit na galit si Kingsley. Ano ang iniisip ng blockhead na ito? Imbes na protektahan niya ang sarili niyang anak, nagiging madali siya sa kanya. Kabanata 78, lumingon si Benjamin. Kung tutusin, nanay pa rin ni Dana si Gavin. Huwag mo siyang ipahiya ng ganyan. Halos isumpa ni Kingsley si Benjamin, ngunit pinigilan niya ang sarili. Boss, alam mo ba kung sino ang nagpadala ng tweet na iyon? Bilang tugon, binitukan siya ni Benjamin ng tingin na para siyang tulala. Pinunasan ni Kingsley ang kanyang lalamunan habang hinihimas ang kanyang ilong at sinabing, hindi ako iyon. Sumagi sa isip niya na dapat ay lubos na nadismaya si Gavin kay Dana para ilantad niya ang kanyang ina sa ganoong paraan. Malamang ay kinasusuklaman niya ito. Kahit na hindi niya gusto ang kanyang masamang ina, hinaanggad pa rin niya ang pagmamahal nito. Sa pag-iisip noon, hindi maiwasan ni Kingsley na maawa sa bata. Kumunat ang noo ni Benjamin. Sino iyon noon? Natigilan si Kingsley, anak mo yan. Si Gavin mismo ang gumawa nito. Siguradong na-disappoint siya sa kanya kaya ganito ang paghihiganti niya. Hindi mo ba naisip na kailangan niya ng tulong? Unti-unting hamina ang boses ni Kingsley habang sinasabi iyon. Bagaman ito ay kanyang pag-aakala lamang, nag-aalala siya na maaaring may mga problema sa pag-iisip si Gavin. Napapikit si Benjamin nang maalala ang sinabi ni Edwin. Sinabi sa kanya ni Edwin na mukhang masaya si Gavin sa paaralan noong araw na iyon. Na-expose ba niya si Dana habang nasa school siya? Kaya ba mukha siyang masaya? Siguradong may mali. Pumunta ka sa school, sabi ni Benjamin sa driver sa harap. Sinulyapan siya ni Kingsley at nagtanong, hindi ba tayo maglo-lunch? Bumaba ka sa kotse kung gusto mong tanghalian. Parang walang pakialam ang mukha ni Benjamin. Sa pagkakataong iyon, sabik na sabik siyang makita si Gavin. Now that I think about it, kakaiba ang kinikilos ng batang yon. Nagpout si Kingsley. Sige, ang tagal ko nang hindi nakikita si Gavin, sasama ako sayo. Kung tutusin, nag-aalala rin siya kay Gavin. Noon lang naproseso ni Kingsley ang mga salita ni Benjamin. Bulalas niya, nag-aral siya ngayon. Hindi ba siya nandidiri pumasok sa school? Kinagat ni Benjamin ang manipis na lobby at nanatiling tahimik. Oras na ng idlip ang dalawa patungo sa kindergarten. Inayos ng principal na matulog ang 5 bata sa iisang kwarto. Mahimbing na natutulog si Jessie, habang magkasamang nakaupo sina Gavin, Zachary, Oliver, at Jasper habang patuloy silang nagsusungit kay Dana. Nais nilang panatilihing trending ang pangalan ni Dana sa Twitter, para malaman ng lahat ang kanyang masasamang gawain. Ha! Hindi na siya trending. Bigla namang napansin ni Jasper na hindi na trending si Dana sa Twitter. Nang marinig iyon, tiningnan ni Gavin ang app. Totoo nga ang sinabi ni Jasper. Mabilis niyang ini-scroll pababa ang trending page. Bumababa ito sa mga ranggo. Mahigpit na nakakunot ang kanyang mga kilay. May binayaran ba si Daddy para ibaba ang keyword sa mga trending na paksa? Lalong kumunat ang noo ni Gavin nang pumasok sa isip niya. Nagpalitan ng tingin sina Zachary at Oliver at nagtanong, sinabi ba ni Daddy sa isang tao na tanggalin ito? Nagkatinginan ng 4 na walang halong pagkadismaya. Sa sandaling iyon, pumasok ang isang guro at nakita silang gising na gising pa rin. Bakit gising pa kayong lahat? Bilasan mo at matulog ka na. Nakangiti niyang udyok habang hinahangaan ang mga magagandang quintuplet. Okay, matutulog na tayo, sabi ni Jasper, at mabilis na humiga ang 4 sa kama. Gayunpaman, sa sandaling lumabas ang guro, tumayo silang lahat at muling nagbukas ng Twitter. Sa kanilang sorpresa, si Dana ay napunta sa tuktok ng mga trending na paksa. Mayroong hindi bababa sa 100 milyong tweet na nagsasabi tungkol sa kanyang pagmamaltrato sa kanyang anak.
Paano nangyari ito nang napakabilis? Nagulat si Oliver. Ang paksa ay nireranggo pa rin sa ibaba ilang sandali. Lamang ang nakalipas, ngunit ngayon, ang mga pakikipag-ugnayan tungkol dito ay biglang tumaas ng 10-10 milyon. Samantala, tahimik na ibinaba ni Kingsley ang kanyang telepono pagkatapos niyang magpadala ng utos na palakasin ang paksa sa Twitter para hindi na niya kailangang tanggalin ang tweet mamaya. Gusto niyang gawin ang lahat para matulungan si Gavin. Saktong paghinto ng sasakyan sa gate ng paaralan, tinawag ni Benjamin ang kanyang anak. Sa lalim pa rin ng kanyang pag-iisip, ang biglaang ringtone ay nagulat kay Gavin kaya napatalon siya mula sa kanyang kama. Agad niyang kinuha at sinabing, "Daddy." Tahimik na nakinig sa kanya sina Zachary, Oliver, at Jasper sa gilid. "Lumabas ka. Naghihintay ako sa labas." Sa entrance ng school, nakilala ng security guard ang sasakyan ni Benjamin at agad na binuksan ang gate para makapasok sila. Nakonsensya si Gavin matapos marinig na dumating si Benjamin sa paaralan. "Daddy, bakit ka nandito? Lumabas ka, mag-uusap tayo." Utos ni Benjamin at ibinaba agad ang tawag. Tumingin si Gavin sa tatlo at mamulong, "Nandito si Daddy." Kabanata 79. "Susundan ka ba niya?" Bulalas ni Jasper. "Kailangan kong malaman." Pagkasabi noon ay bumangon si Gavin sa kama at nagsuot ng sapatos. Nagpa siya si Zachary na sumama. "Sasama ako sa iyo." Nagkatinginan sina Oliver at Jasper at mabilis na sumunod sa likod. "Magkikita ba kayong lahat kay Daddy?" Umiling si Zachary. "Hindi, sasama lang kami sa iyo. Tutulungan ka namin kung binubuli ka niya." Alam niyang hindi pa ito ang tamang oras para makilala ang kanilang ama. Nang marinig iyon, gumaan ang pakiramdam ni Gavin. Pagkatapos nilang ipaalam sa guro na naghihintay ang papa nila sa labas, mabilis silang tumakbo pababa. Nakaramdam ng pag-aalala, sinundan sila ng guro. Nang makarating sila sa entrance, tumakbong palabas si Gavin mag-isa, habang si Zachary, Oliver, at Jasper ay nagtago sa isang sulok at sumilip sa labas. Nakita ng guro na kakaiba ang kanilang pag-uugali at nagtanong, "Hindi ba kayo nagkikita ng daddy mo? Bakit lahat kayo nagtatago?" Napatingin siya sa sasakyan sa labas. "We're playing hide and seek with daddy," sagot ni Jasper at ngumiti ng mapait sa guro. Naniwala ang guro sa kanyang mga salita nang walang pag-aalinlangan at marahang hinaplos ang kanyang ulo. Nang makita iyon, tumawa si Oliver. Samantalang si Zachary naman ay nanatiling nakadikit kay Gavin. Sa labas, binuksan ng driver ang pinto, at mabilis na sumakay si Gavin sa kotse. Pagkapasok niya ay nakita niya si Kingsley sa sasakyan. "Daddy, Mr. Watts." Taas baba ang mata ni Benjamin kay Gavin. May kakaiba kay Gavin na naramdaman niya, ngunit hindi niya ito matukoy ng eksakto. "Hi, Gavin. Halika rito at yakapin mo ako." Inabot ni Kingsley ang kanyang mga kamay, naghihintay ng yakap. Ngunit tahimik lang siyang tinitigan ni Gavin bago umupo sa tabi ni Benjamin. Tulad ng kanyang ama, si Gavin ay nagmukhang walang malasakit sa kanyang mukha at nagtanong, "Daddy, bakit ka nandito?" Nag-aaral pa rin si Gavin, nagtaka si Benjamin kung bakit napakatahimik at tahimik ng bata nang sabihin ni Edwin na mukhang masaya siya sa paaralan sa umaga. Pagkatapos ng maikling sandali ng katahimikan, hinaplos ni Benjamin ang kanyang ulo at nagtanong, "Kumain ka na ba?" Tumango si Gavin at sumagot, "Oo, meron." Medyo hindi siya mapalagay nang magtama ang mga mata niya kay Benjamin. "Kontento ka na ba sa pagkain mo?" "Oo, nagkaroon ako ng masaganang pagkain." Tumango si Gavin at nagpatuloy, "Daddy, just get to the point." Ilang segundo pa ang lumipas habang si Benjamin ay tahimik na nakatitig sa kanyang anak. Sa wakas, sinabi niya, "Hindi mo siya mommy." Kumurap ng ilang beses si Gavin, at napaupo siya doon na naguguluhan saglit. Nalilito sa reaksyon ng kanyang anak, idinagdag ni Benjamin, "Nakuha ko ang mga resulta ng pagsusulit." "Wala kang relasyon." Noon lang naalala ni Gavin ang sinabi ni Jasper na kinuha ni Benjamin ang kanyang buhok para magpadana test kay Erisa. Gayunpaman, ang resulta ay hindi ang kanyang inaasahan. Di ba sabi niya hindi sila magkarelasyon? Paano ito posible? Baka maniwala ako kung kinuha niya ang buhok ko para sa DNA test, pero kinuha ni Daddy ang buhok ni na Jasper at Mommy. Walang saysay na ang paternity test ay lumabas na negatibo. Napakunot ang noo ni Gavin habang nasa lalim ng iniisip. Hindi maikakailang mali ang resulta ng DNA test. Napansin ni Benjamin na kakaiba na si Gavin ay hindi mukhang bigo o malungkot. "Kung gusto mo siya, maaari mo siyang kausapin minsan, ngunit huwag mo siyang istorbohin," sabi ni Benjamin sa pagtatangkang aliwin ng kanyang anak.
Tumingin si Gavin sa kanya, nakagat ang lobby. Daddy, saan mo ginawa ang DNA test? Sa tingin ko ay hindi ito wasto. Natawa si Kingsley sa sinabi ni Gavin. Sigurado siyang magagalit si Sean kapag narinig niya ang mga salitang iyon. Ginawa ni Mr. Bailey, kahit na, hindi alam ni Kingsley kung kaninong buhok ang dinala ni Benjamin para sa DNA test, sigurado siyang mapagkakatiwalaan si Sean. Boss, nagpa-DNA test ka ba kina Gavin at Dana? Teka, hindi. Kanina lang, sinabi ni boss na biological mom siya ni Gavin, kaya dapat ibang tao. Sino ta? May hinala ka ba na hindi si Dana ang biological mom ni Gavin? Iyon ay pangunahing balita para kay Kingsley. Hindi niya maiwasang magtaka kung ano ang naging dahilan ng pagdududa ng dalawa noong una. Hindi ito hinala. Alam kong hindi siya ang mommy ko. Mariing sabi ni Gavin. Nang makita ang reaksyon ng kanyang anak, nalungkot at nag-aalala si Benjamin para sa kanya. Nagtiwala siyang hindi magkakamali si Sean sa DNA test. Daddy, totoo po, hindi ko siya anak. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari kang palihim na gumawa ng isa pang paternity test gamit ang aming buhok. Pagkatapos, malalaman natin ang totoo. Kabanata 80, napatingin si Kingsley kay Gavin na nanlalaki ang mga mata. Hindi ba talaga siya ang mommy mo? Tanong ni Kingsley, ngunit agad siyang sinalubong ng tingin ni Benjamin. Time na sinabi ni Benjamin sa kanyang anak, Gavin, kailangan mong matutong tanggapin ang katotohanan. Sinulyapan ni Gavin si Benjamin at nagtanong pabalik, Daddy, seryoso ba sa tingin mo na siya ang mommy ko? Siguradong mali ang resulta ng DNA test. Magpatest ka na lang sa ibang ospital. Walang magawa si Benjamin. Hindi niya maintindihan kung bakit biglang naging sigurado si Gavin na si Erisa ang biological mom niya. Pabalik-balik ang mga mata ni Kingsley sa pagitan nila. Ngayon, pwede bang isa sa inyo ang magsabi sa akin, please? Sino ang pinaghihinalaan mong tunay mong ina? Sa totoo lang, pakiramdam niya noon pa man ay hindi si Dana ang tunay na ina ni Gavin. Hindi niya ginampanan ang kanyang papel, ni hindi siya nagpakita ng pagmamahal sa kanya. Walang ina sa mundong ito ang magtatrato sa kanyang anak tulad ng pagtrato ni Dana kay Gavin. Bukod dito, nilinaw ni Dana na gusto niyang pakasalan si Benjamin habang sinasama si Gavin. Kung totoo iyon, dapat mahalin at alagaan ni Dana si Gavin sa lahat ng posibleng paraan sa halip na tretuhin siya ng ganoon. Ang kanyang pag-uugali ay hindi tumutugma sa kanyang mga salita. Sa isang punto, naisip pa ni Kingsley na may split personality ang babae. It was either that, or she and Gavin were not biologically related at all. Gayunpaman, hindi mukhang split personality si Dana. Siya ay tila isang mapanlinlang na babae kay Kingsley. Tumingin si Gavin sa dalawang lalaki at napabulalas, ang mommy ko ay si Erisa York. Nang marinig iyon, laking gulat ni Kingsley. Siya ang nanay mo. Tumango si Gavin, kumikinang ang kanyang mga mata. Mr. Watts, kilala mo rin ba ang mommy ko? Ngumiti si Kingsley at sinabing, kakakilala ko lang sa kanya sa opisina ng daddy mo. Pagkatapos, sinimulan niyang suriin ang mukha ni Gavin at ang side profile nito. Magkamukha kayo. Iyon siguro ang dahilan kung bakit parang pamilyar siya. Nakangiting sagot ni Gavin. Ibinaling ni Kingsley ang tingin kay Benjamin at pinag-isipan ang sarili. Boss at Erisa. Boss, I do think na magkahawig sina Erisa at Gavin. Hindi kaya nagkamali si Sean. Tinitigan ni Benjamin ang kanyang anak. Kitang-kita niya na sisubog sa tuwa si Gavin sa pagbanggit kay Erisa. Hinawakan niya si Gavin at sinabing, si Mr. Bailey ang nagpa-DNA test. Walang paraan na maaaring magkamali. Bakit hindi? Baka hindi niya pinapansin, o may sira ang makina. Maraming mga posibilidad na maaaring maging sanhi ng pagkakamali ng DNA test. Panipi, kahit ano pa, siya ang mommy ko. Mabilis na namula ang mukha ni Gavin. Hindi niya maari kung bakit naging ganoon ang resulta. Nag-isip siya ng mabuti, iniisip kung ano ang nangyari. Lalong kumunat ang noo ni Benjamin. Desidido siyang isuko ang matigas ang ulo niyang anak at harapin ang katotohanan. Kaya naman, nagpa siyang tawagan si Sean, on pa ang loudspeaker para marinig ni Gavin. Sa sandaling sinagot ni Sean ang tawag, nagtanong si Benjamin, nabantayan mo ba ang paternity test na sinabi ko sa iyo na gawin kagabi? Agad na pumasok ang isang pakiramdam ng pagkakasala habang si Sean ay tumawa ng awkward at sinabing, I did. Sigurado ka, nagbabanta ang boses ni Benjamin. Sabihin sa akin kung kaninong DNA sample ang mga iyon, at sasabihin ko sa iyo ang totoo. Napapikit si Benjamin nang marinig ang sagot ni Sean. Nagsinungaling siya sa akin.
Ramdam ni Kingsley ang tensyon sa kapaligiran sa loob ng sasakyan, ngunit wala siyang sympathy kay Sean. Mr. Bailey, sabihin sa amin ngayon. Naiinip na sabi ni Gavin. Gavin, nandyan ka rin. Alam mo ba kung kaninong DNA sample ang mga iyon? Sabik si Sean na, malaman ang totoo, ngunit walang gustong sabihin sa kanya. Magsalita ka na, kung hindi, sisirain ko ang iyong karera at isara ang iyong ospital. Nagbabala si Benjamin. Hoy, huwag mong gawin iyan. Ang babala ni Benjamin ay nakarating kay Sean, at agad niyang ibinuhos ang lahat, hindi na nang ahas na guluhin pa si Benjamin. Wala namang masama sa resulta. Ako, nakatulog ako kagabi, at nang magising ako, natuklasan kong nasira ang makina. Gayunpaman, gumawa ako ng isa pang pagsubok pagkatapos, at tiyak na walang mali sa resulta. Nagdilim ang mukha ni Benjamin sa isang iglap. Hindi ako makapaniwala na nakatulog siya ng partikular kong sabihin sa kanya na bantayan ito. Mr. Bailey, sigurado ka bang walang pumasok sa kwarto mo kagabi? Napaawang ang lobby ni Gavin. Walang pumasok, mag-isa lang ako, sagot ni Sean. Gayunpaman, naramdaman niyang may kakaiba. Ito ay kakaiba kung paano siya nakatulog sa buong gabi na parang troso. Pambihira iyon para sa kanya, lalo na kapag alam niyang may trabaho siya. Nasira ang makina mo. Paano ka nakakasigurado na tama ang resulta? Pabulaanan ni Gavin. Dapat may mali.